Isang mapagpalang umaga mga kuya, mga ate. Ngayon po ay mapalad po tayo dahil po makakapanayan po namin ang isa sa mga kinikilala ng Philippine National Police. Walang iba kundi ang aming kuya, si Kuya Tirso. Kuya Tirso Escobar. Escobar. Ang umaga ko sa lahat, una gustong batiin ang ating mga kuya at ate, ang ating mga kasama sa MMDF, ating mga kasama sa Apositio, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa opportunity na binigay niyo sa akin. Yes po, ako po ay retired Colonel Tirso Escobar. Nag-retire po ako in 2021. Almost 4 years na service. Dati po akong security guard. Nung gwardiya po ako ay high school graduate. Habang nag-duty sa gabi, sa umaga naman ay nag-aaral ako kung saan ako nagtapos ng Bachelor of Science in Criminology sa Philippine College of Criminology. Kuya, bago tayo magsimula, balik muna tayo sa past. Yes po. Sino po ba yung mga buti mga magulang natin? Ano po, Yes po, ang aking mahal na magulang, walang iba kundi si Maximo Escobar. Ang tawag sa kanya si Mong, yan. At si Milagros de Torres Escobar. Sa tunod, medyo wala na rin po sila. Ilan po yung magkakapatid? Kami po ay 6 na magkakapatid, 4 na lalaki, kung saan ako yung pang-apat. Sino po yung My brother, Wilfred Escobar, Kuya Mar, Kuya Danny, and me. At may dalawa akong palit na babae, si Emily at yung bunso, si Candy, kung saan siya ngayon ay nasa US na nakatira. Kuya, ano po ba yung kinabubuhay ng iyong pamilya noong panahon ng mga bata po? Kinabubuhay ng mga magulang? Yes po, kami po yung magsasakang walang sinasaka. Nakikita niyo lang po kami ng palay, ng sibuyas. Saan pong lugar yan? Sa Kuya po ni Vice. Sa Nueva Ecija. So, ibig sabihin na, kung ano po yung, kung matatanda, ano yung kauna-una mo naging hanap buhay pala? Ang kaunaan yung pong pagtatanim ng palay. At the age of 12, nagipagtanim ako ng palay. Tapos yung alam mo yung nag-harvest ng palay, yung binabat-bat, tawag namin doon. Ganyan po yung ginawa ko at the age of 10, 11, gano'n ako yung ginagawa ko. Kasi ganun po yung mga magulang natin. Opo. Hanap buhay nila, kailangan matutunan mo rin. Yes po. Di ba ganun? Opo. Ganun po. At maliban po doon, yung pangisda sa bukid. Yung sa umaga, magbuhay kami ng yung pangpain. Ipapain namin sa hapon, babalikan namin ng tatay ko sa gabi, at sa umaga. Kung may makuha, yun ang pamilya ng bigas. Hindi na panggulam, ano? Panggulam, pamilya ng bigas yung pangkintahan. Sir, saan ka po nag-elementary, high school at college? Ako po ay nakapagtapos ng elementary sa Barangay Kalampasan Sur Elementary School. At sa Kuya po Academy High School po sa Nueva Ecija. Ang college ko naman po ay during the time, dito na po sa Manila, sa Philippine College of Criminology. Nung makapagtapos kayo po, ano po unang-unang mo naging hanap buhay bago kayo maging police? Asa pa akong security guard. Guardia nga po ako sa gabi, estudyante sa umaga. Then, nung guardia po ako, ay nag-exam po ako ng civil service. Kasi nung araw, civil service pa. Nung naipas ako, yun po, pumasok ako sa PNP. Nag-police po ako noong 1997. Dumaan po ako sa ranggong mababa, PO1. So, ano po yung mga naging assignment niyo po nung Opo, ang naging assignment ko po nung di pa official ay sa intelligence group. Nagpa-assign po ng foreign intelligence and liaison office. Then, napagpag-din po ako ng Regional Intelligence Office 3 sa Pampanga. After that po, napunta na ako then nag-official na ako sa Regional Police Office 12 sa General Santos City. May 5 years po ako doon. So, sino mo po yung mapalad na kababaihan na nagtatibok ng inyong puso? Ang misis ko po, ay dati kong wala na po si misis ko, si Joseph Tilar Escobar. Opo, taga sa Baybay natin po siya. Meron po kayo naging mayroon nagbunga po ng pagmamahalan namin ng 6. Opo, 4 na po yung college graduate. Actually, 3 na yung CPA. At yung 2 pa ay nag-aaral pa. Sino po yung mga anak? My son is David Emerson Escobar.
may junior, graduate po siya ng accountancy. May, yung junior ko, siyempre Teresa na. Then may third child, yung daughter ko, si Jean Ariel Escobar, ay isa rin CPA. Pang-apat ko si Camille Ann Escobar, that's also CPA. Then the other one is in grade 12, si Trixie May. Yung bunso ko naman ay isang first year high school, si Eric Twin. Alam niyo po. Opo. So ngayon kuya, siyempre, bilang ama, bilang pulis, ano po yung kadalasan na binabanggit ng asawa niyo pag aalis kayo? Kung sakali, siyempre, ano yun mo pag pulis eh. Opo. Di ba? Ang kadalasan na sinasabi sa amin ng isang mag-ingat. Mag-ingat sa trabaho, sa ginagawa, kasi siyempre may pamilya na dapat po yan. At mahirap ang trabaho din ng isang pulis kasi lalo po ako dahil malayo sila at malayo din ang assignment ko. minsan na lang sa isang buwan makauwi. Tapos, balikan lang din. Kasi service kasi ang priority. Lalo na kung nasa mental po kayo, di ba? Ako. Nung hindi pa ako official, yun po ang assignment ko. Pero nag-official po ako, napatpat po ako ng Region 12 sa South Cotabato, sa Kinabawan City. Then, nasendit po ako ng Sarangani Province before my transfer dito sa Camp Crame. Kaya ba, pwede mo bang magbanggit ka kung ano yung mga naging karanasan nyo noon, tapos nung pulis kayo at ngayon? Well, noon, mahirap ang buhay. Pero I have a strong determination in life. Kasi dadaan ko yung hirap eh. Sabi ko nga, I had to do around 7 kilometers para mag-aral lang. Wala akong baon. So, because of that experience, nag-stick up talaga ako. Bata pa ako, may pangarap na ako. Though alam ko hindi ako makapagpunto ng... Hindi ako mag-aral kasi sobrang hirap. So, yun, I take as a positive side yung experience, kaya nagsikap ako. Kaya po nung pulis na ako, PO1 ako, I still pursue my yung pangarap ko, kaya ako ay pumasok sa College of Law. Nakadalawang taon po ako sa College of Law, kaya ako ay naging official din. Naging IM License Criminology. So, medyo naging lumawak din ang aking pangunawa at kaalaman. So, yung experience ko naman sa painting, masaya, na medyo mahirap, kasi siyempre may mga pressures. Pero these pressures gives me the opportunity to show who I am and what I can do for the service to the public. Yan po. Ngayon naman, retired na ako. Actually, mas busy pa ako nung nag-retired ako kaysa nasa active ako. Kasi ngayong nag-retired ako, I was able to establish my clothing negosyo. Kung saan ito yung fashion ko na rin. Masaya ko na rin ginagawa. I produce ilang batches na rin sa mga security personnel. Yung mga kabayan natin na walang trabaho. Minsan, pinupunta ko dito. Sinusolder natin yung mga expenses nila. Pinapatuloy sa headquarters. Meron pang isang office po kasi that can cater the need for these people. So, pinapatuloy. Then, after my training,